Nakakagulat na marami pa ring mystery ang hindi nalilinawan hanggang ngayon. Tulad ng karaniwan sa likas na ugali ng tao, patuloy tayong maghahanap ng mga sagot sa mga hindi maipaliwanag na pangyayaring ito. Maging ito man ay tukol sa mga pagkakakita sa mga hindi kilalang nilalang, mga krimeng hindi kailanman nalutas o mga pagkawala na hindi kailanman naipaliwanag. Hindi kailanman mawawala ang ating interes sa mga misteryang ito. Bilang 10. Ang Amazon ay kabilang sa pinakamisteryosong lugar sa mundo. Bumisita na ang mga siyentipiko, arkeologo at manlalakbay sa kagubatan sa loob ng mga dekada. Ngunit halos 80% ng Amazon ay hindi pa rin nagagalugad kahit may maraming kamanghamanghang nakita na. Kaya naman, hindi na dapat ikagulat na may ilang mga hindi maipaliwanag na natuklasan sa kagubatan sa paglipas ng mga taon. Isa na rito ang 450 kakaibang geoglyphs na natuklasan sa nakalipas na 25 taon. Ang mga geoglyph ay malalaking disenyo ng mga pattern o figura tulad ng mga hayop o tao na nililikha sa lupa gamit ang mga bato, graba o mismong paghuhukay sa lupa. Matatagpuan ang mga disenyong ito sa iba't ibang panig ng mundo at marami pa ring hindi napapaliwanag ngayon. Ang mga geoglyph na natuklasan ay malamang na hindi sana nakita. Ngunit dahil sa pagtanggal ng mga puno at iba pang mga halaman sa lugar, lumitaw ang maraming bahagi ng lupa at ilan dito ay naglalaman ng mga kakaibang imaheng ito. Iminumungkahi ngayon na ang mga sinaunang nanirahan sa kagubatan ay mahusay mga siwa sa lupain bago sila nagkahiwa-hiwalay at muling nasakop ng kalikasan ang lugar. Sa katunayan, iminungkahi na mas mahusay pa raw silang mga siwa sa lupain kaysa sa atin sa makabagong panahon. Natuklasan ang mga geoglyphs sa 5,000 milyang parisukat na lugar. Kaya posibleng gawa ito ng iba't ibang tribo para sa magkakaibang dahilan. Kadalasan, hinukay ito sa lupa na may sukat na 12 yarda ang lapad at 13 talampakan ang lalim. Kadalasan ay bilog o balo o parisukat ang hugis, habang ang iba ay mas simple. Unang natuklasan ang mga ito nang magsimulang maglinis ng lupa ang mga nag-aalaga ng baka sa lugar para makapagpastol ang kanilang mga hayop. At naguduhan sila kung ano ang ibig sabihin ng mga hugis na ito, tulad ng mga siyentipiko ngayon. Bagamat may natuklasan na sa lupa, mas marami ang nadiskubre gamit ang satellite images. Ang tanawing ito mula sa himpapawid ay nagbigay sa mga mananaliksik ng mas malinaw na pagtingin sa mga hugis. Ngunit hindi pa rin tiyak ang layunin ng mga geoglyph noon. Nananatiling misteryo kung paano nagamang lumikha ng mga sinaunang tao na napakalalaking hugis ng may ganoong katumpakan. Iminumungkahi na hindi nilika ang mga hugis malapit sa mga nayon dahil halos walang natagpuang kagamitang gawa ng tao sa paligid nito. Iminumungkahi na ipinapakita ng mga ito ang mga lugar kung saan ginaganap ang mga pampublikong pagtitipon noon o kaya naman ay mga lugar ng panrelihiyosong gawain tulad ng mga ritual. Ngunit nananatili itong haka-haka dahil wala pang natatagpuan sa mga lugar na ito na magpapatunay sa teorya niyon. Naguguluhan ang mga eksperto dahil tila alam ng sinaunang tao kung paano alisin ang mga puno at halaman para gumawa ng geoglyph nang hindi napipinsala ang kapaligiran. Gumamit sila ng mga teknik para mapanatiling malusog ang kagubatan, hindi gaya ng pagkalbo na nangyayari ngayon sa Amazon. Tandaan na 450 geoglyph ang natuklasan na hindi nasira ang kagubatan at malinaw na natutunan ng mga sinaunang tribo kung paano likhain ang mga hugis na ito nang hindi nagdudulot ng pangmatagalang pinsala sa kanilang kapaligiran. Bilang 9. Talagang kamangha-mangha para sa arkeologo ang makahanap ng fossil na milyon-milyong taon ang tanda. Isipin mo kung makakita ka ng fossil na sobrang misteryoso na ni mga eksperto ay di alam kung anong hayop ito galing. Iyan ang nangyari sa amateur archaeologong si Ron Fine noong 2011. Ang kanyang natuklasan ay patuloy na nagpapalito kahit sa pinakamagagaling sa larangan. Si Ron ay kabilang sa isang grupo na tinatawag na Dry Dredgers, isang samahan na nakabase sa University of Cincinnati. Mga amateur na arkeologo lang ang bumubuo rito at ang natuklasan niya ang pinakakapansin-pansin ng grupo hanggang ngayon.
Tumulong sila sa mga paleontologist sa kanilang natuklasan sa loob ng halos 7 dekada at nag-ambag ng malaki sa arkeolohiya. Hindi pa tiyak ang epekto ng pagkakatuklas sa fossil ni Godzilla dahil hindi pa nagkakasundo ang mga eksperto kung ano ito. Ang lugar sa Cincinnati kung saan ito natagpuan ay dating natatakpan ng mababaw na dagat 450 milyong taon na ang nakalipas. Pinaniniwala ang dating nanirahan sa dagat ang nilalang na ito. Ngunit misteryoso pa rin dahil ito lang ang natagpuang halimbawa. Mukhang mahirap paniwalaan ito, lalo na dahil sa laki ng nilalang, kaya't pinangalanan itong Godzillas mula sa halimaw sa pelikula na si Godzilla. Ang organismo ay may habang 7 talampakan at maraming hugis itlog na manaumbok sa katawan. Nang makita ni Ron ang fossil, agad niyang napansin na ito'y wala pang sinumang nakakita ng katulad nito. Inihambing niya ito sa saguaro cactus dahil ang cactus ay may patag na sangga na parang mga umbok sa fossil. Agad din niyang napansin na hindi ito katulad ng karamihan sa mga fossil na natagpuan sa lugar. At labis siyang na-excite sa posibilidad na nakakita siya ng isang bagay na hindi pa nakita noon. Di tulad ng ibang makinis na fossil na nahukay, may tekstura ang ibabaw ng Godzilla fossil. Habang mas maraming bahagi ng fossil ang lumalabas, naging malinaw na ito ay kakaiba sa lahat ng natagpuan doon sa loob ng 200 taon ng paghuhukay ng mga paleontologist. Nakumpirma na biolohikal ang pinagmulan ng Godzillas. Ngunit kahit ang mga veteranong eksperto ay di pa rin matukoy kung ito ay halaman, hayop o algae na namuhay sa reyon milyon-milyong taon na ang nakalipas. Nang ito ay nahukay mula sa lupa, sinimulan ni Ron na maingat na pagdugtong-dugtungin ang daan-daan bahagi hanggang sa mabuo ang isang buo at magkakaugnay na kabuuan. Umasa silang maliwanagan tungkol sa organismo. Pero matapos ito, hindi pa rin napalapit si Ron at mga eksperto sa pagkakakilanlan nito. Naniniwala si Ron na ito ay nakatayo ng tuwid at meron itong mga galamay na tinatawag niyang mga sanga na nakaabot sa iba't ibang direksyon. Iminungkahi niya na maaring ito ay sinaw ng kelp o damong dagat na dumaki sa dagat noon at ang specimen na ito ay mas malaki kaysa sa iba. Napansin ng ilang mananaliksik na parang may kaliskis ito, pero sigurado silang hindi ito isda dahil wala itong mga buto. Dahil dito, naniwala ang ilang mga mananaliksik na maaring isa itong uri ng espongha. Ngunit dahil hindi natin alam kung ito ay isang halaman o hayop, kailangan pang magsagawa ng karagdagang pananaliksik at sana mas marami pang sagot ang matagpuan. Numero 8. Ang pagkawala ni Jacques Vergès ay nanatiling misteryo at hindi pa rin alam ang mga ginawa ng kontrobersyal na abogado habang siya ay nawawala. Pinaghihinalaan siya ng marami na may masama siyang ginagawa dahil sa masama niyang reputasyon. Pero dahil tahimik si Vergès tungkol sa kaning pagkawala, walang nalalaman ang mga awtoridad. Si Vergès ay Pranses na abogado na napaalis bilang komunista at militanteng aktivistang anti-colonial. Nung bata pa siya, mandirigma siya sa French resistance sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero bumagsak agad ang reputasyon niya nang maging abogadong tagapagtanggol. Kilalang tagapagtanggol ng demonyo. Madalas niyang ipagtanggol ang mga kriminal ng digmaan, komunista, at mga taong inaakalang dapat makulong habang buhay ng lipunan. Gumamit siya ng rupture defense na winawasak ang kaso laban sa kliyente sa pamamagitan ng pagbagsak sa autoridad ng korte. Marami ang naniniwala na dahil kay Vergès, nakalaya ang maraming mapanganib na kriminal at mas maraming buhay ang nasira, kaya mas mabuting nawala na lang siya. Sinasabing ang mga kasong kinasangkutan niya sa Algeria ang pinakatanyag at pinakamatagumpay niya. Noong panahong iyon, ipinagtanggol niya ang mga miyembro ng Algerian National Liberation Front sa digmaan para sa kalayaan ng Algeria at kabilang siya sa grupong abogadong dumipensa sa 6,000 akusado. Dito niya unang ginamit ang rupture defense strategy at may ilang humanga sa kanyang talino. Marami ang naniwalang siya'y tiwali at mandaraya, kaya't pinantaan ang kanyang buhay. Noong dekada 60, sinuportahan niya ang bagong gobyerno ng Algeria at pumabor sa makakaliwang revolusyonaryo.
Ang asawa niyang si Jamila Buhired ay isang kilalang nasyonalista at militante ng Algeria. Naging bayani dahil sa kasuklam-suklam na mga ginawa sa Algiers noong 1957. Naniniwala ang marami na hindi kontento si Vergés sa anino ng asawa niya, kaya sinimula niyang ipagtanggol ang mga militanteng Palestina. Madalas din siyang marinig na niluluwalhati ang mga naganap na pag-atake ng mga militante, kaya't mabilis siyang kinamuhian ng milyon-milyong tao. Noong 1970, sinabi niya sa asawa at kaibigan na kailangan niyang magpunta sa Espanya para sa isang karaniwang biyahe. At iyon na ang huling beses siyang nakita sa loob ng 8 taon. Sa halos buong panahon, akala ng lahat na siningil na rin siya ng masama niyang reputasyon at patay na. Pero noong 1978, bigla siya muling nagpakita at ipinagpatuloy ang kanyang buhay na parang walang nangyari. Hindi nagbibigay ng paliwanag kung saan siya naroon sa mga panahong iyon. Naniwala ang kanyang asawa at mga anak na siya ay nadakip o pinatay ng mga kaaway. Nang tanungin siya tungkol sa pagkawala, sagot niya tahimik lang siya at nagdagdag, "Lumakad ako sa kabilang panig ng salamin kung saan ako nag-apprentice." Hindi malinaw ang ibig niyang sabihin at lalo pang nalito ang lahat sa sinabi niya pagkatapos. Minsan, sinabi niya sa media na gusto niya ang mga ahas dahil palihim din sila tulad niya. Dagdag pa niya, nakarelate siya sa mga ahas dahil mahilig din sila sa dilim at mag-isa. Si Vergés ay inatake sa puso noong Agosto 15, 2015 at dala ang sikreto ng kanyang pagkawala sa pagpanaw. Malamang hindi na natin malalaman kung nasaan o ano ang ginawa niya sa walang taong inakalang patay na siya. Pito. Pamilyar tayo sa pilosopikong tanong. Kung may punong bumagsak sa gubat na walang tao, may tunog ba itong nalika? Isang palay-isipan itong walang tiyak na sagot, gaya ng mystery ang tungkol sa mga punong bumagsak sa Washington noong 2018. Nangyari ang insidente malapit sa Lake Quinault na matatagpuan sa Olympic Peninsula sa estado ng Washington, particular sa Quinault Valley sa Olympic National Park. Karaniwang naabot ng dayhiker ang lugar, pero ang hilagang bahagi ng lawa ay puro pribadong bahay. Kilala rin ang lugar na ito dahil dito matatagpuan ang 3 napakalalaking puno ng conifer na kinilala bilang pinakamalaki sa kanilang uri na natuklasan kailanman. Mahigit 1,000 taon na ang edad ng ilang punong ito at abot langit ang taas na parang gusali. Kilala ang mga puno sa lugar na ito bilang matitibay at matatag, kaya lalong naging misteryoso ang nangyari noong ika-27 ng Enero 2018. Sa mga oras ng umagang iyon, isang uri ng puwersa ang nagawang bunutin mula sa lupa ang humigit kumulang 100 at 10 sa mga punong ito at wala pang natatagpuang paliwanag. Ang unang hinala ay may malakas na hanging dumaan sa lugar at hindi ito nakayanan ng mga puno. Kinontak ang mga kalapit na istasyon ng panahon at nakumpirma na walang naitalang malakas na hangin noon. Ayon sa radar, walang malakas na hangin at ang mahalagang pangyayari lang ay ang pagtatagpo ng mataas at mababang pressure system. Ilan sa mga eksperto ang nagteorya na ang mga puno ay napatumba ng isang pangyayaring tinatawag na microburst. Kapag nagkaroon ng microburst, nabubuo ang pababang hangin na bumabagsak sa lupa. Ngunit malabong magkaroon ito ng sapat na lakas para itumba ang mga puno, lalo na kung isasaalang-alang kung gaano na sila katanda at kalalim ang kanilang mga ugat. Para matumba ang mga puno, kailangang umabot sa 80 milya bawat oras ang hangin. Ngunit walang naitalang ganitong bilis ng hangin noong umaga na iyon. Nagulat ang mga eksperto nang matuklasang ang pagbagsak ng mga puno ay nagdulot ng epekto sa lupa na naitala bilang maliit na lindol sa iskalang Richter. Nang makita ang mga napatumbang puno, nagkapira-piraso ang mga katawan ng mga puno at nagdulot ng pinsala dahil sa laki at bigat. Nabagsakan ng malalaking puno ang mga linya ng kuryente at North Shore Road, dahilan para hindi ito madaanan. May ilang nahambing ng misteryong ito sa insidente sa Tunguska na nalutas ng malamang sanhi ito ng malaking pagsabog ng meteor sa himpapawid. Noong nangyari iyon, agad na natukoy na pagsabog ang sanhi, hindi gaya ng mga natumbang puno sa Olympic National Park na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na paliwanag. Alam na natumba ang mga puno, eksaktong 126 NU,
dahil iyon ang oras na itala ang aktibidad na seismiko. Pero hindi yun nakatulong sa mga eksperto na malutas ang mistro. Nanggakos silang itutuloy ang investigasyon para sana matukoy ang sanhi balang araw. Numero 6, ang batong ulo ng Guatemala ay isang artipakto na naitala noong dekada 50. Simula noon, inaalam ng mga eksperto kung sino ang gumawa nito, paano ito napunta roon at kung sino ang inilalarawan. Sa mahabang panahon, nanatiling hindi alam ang eksaktong lugar kung saan natagpuan ang ulo dahil ang tanging alam lang ay nasa gubat ng Guatemala ito. Noong 1987 lang, sinubukan ng may-ari ng lupa kung saan natagpuan ang ulo na alamin pa ito. Nagpadala siya ng larawan ng kakaibang artipakto kasama ang paglalarawan nito kay Dr. Oscar Rafael Lara na hindi lang isang abogado kundi notaryo rin at doktor ng pilosopya. Ayon sa may-ari, ang larawan ay mula pa dekada 1950. Nabalita ni David Hatcher Childress, isang manlalakbay, ang pagkakatuklas habang binabasa niya ang Ancient Skies newsletter. Nagpasya siyang siyasatin mismo ang natuklasan, kaya kinuntak niya si Dr. Lara. Ayon kay Lara, natuntun niya ang may-ari ng lupa na kabilang sa pamilya Bayaner. Sabi niya, ang batong ulo ay mga 6 na milya mula sa isang baryo ng La Democracia, kaya agad nagplano si Childress na maglakbay doon. Ngunit sandali lang ang kanyang tuwa dahil agad siyang nakatanggap ng balita mula kay Dr. Lara na nang makarating siya sa lugar para inspeksyonin ang bato, sinabi sa kanya na wasak na ang buong lugar. Hindi lang iyon, winasak din ng mga revolusyonaryo ang ulo mahigit 10 taon na ang nakalipas bilang target sa kanilang pagsasanay. Nasira na ang bibig, mata at ilong ng estatwa pero nagawa pa rin ni Lara kumuha ng sukat. Sinabi niya kay Childress na ito ay 16 na talampakan ang taas at may leeg din ang ulo. Pagkatapos ng ekspedisyon, sumiklab ang labanan sa rehiyon kaya hindi na nakabalik si Lara. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot ang misteryo ng batong ulo. May ilang bagay sa estatwa na nagpalito sa mga eksperto at malamang hindi na nila matutuklasan ang mga sagot na hinahanap nila. Ang mga gumawa ng batong ulong ito ay may mataas na kaalaman, ngunit hindi natin alam kung sino sila dahil walang tala sa kasaysayan para makilala sila. Pangalawa, ang mga tampok sa mukha ng estatwa ay hindi makatuwiran dahil ipinakita ng mga larawan na ipinadala kay Dr. Lara na ito ay may mga tampok na Caucasian na hindi dapat posible dahil wala pang mga explorer na Caucasian ang nakarating sa lugar na iyon noong panahon na inukit ang ulo. Bukod pa rito, wala sa mga taong naninirahan sa lugar na yon noong panahong yon ang may ganong mga tampok sa mukha, kaya't may ilang naniniwala na may ibang puwersang sangkot nang ito ay ginawa. Itinanggi ng mga historiador ang ideya ng impluwensiya ng mga nilalabang mula sa ibang planeta, tulad ng mungkahi ng ilang mababang uri ng publikasyon at TV show. Patuloy silang naghahanap ng sagot, ngunit wala pa ring malinaw kahit sa paglipas ng mga dekada. Bilang 5. Ang malawakang pagkawala ay nakakakaba, ngunit nakakaingganyong paksa. Marami sa ganitong uri ng pagkawala ang naganap sa buong mundo sa kasaysayan, ngunit iisa lamang ang ganitong pangyayari na naganap sa Sweden. Tungkol ito 3 lalaki, Gay Carlson, Jen Dalsha at Kel Johansson, na magkakakilala dahil nagtatrabaho silang lahat sa isang shipyard sa Gothenburg. Noong Hulyo 29, 1900 at 65, gumawa sila ng isang bagay na hindi pa rin naipapaliwanag at isa ito sa mga misteryong hindi malutas sa Sweden. Pagkatapos ng shift, nagpasya ang 3 lalaki na gamitin ang kotse ng kapatid ni Dalsha, isang Volvo, at nakita silang sumakay bago umalis. Nagiging komplikado ang kaso dahil pinaniniwala ang may kaugnayan ito sa isa pang kaso noong araw na yon kahit walang ebidensyang nahanap. Sa parehong hapon, isang 18 anyos na lalaki na si Humner Lundvest ay papuntang Usakil daan sa Gothenburg, ngunit wala siyang sariling sasakyan. Sa halip, nagpasya siyang mag-hitchhike at sa isang pagkakataon ay nakatanggap ang kanyang pamilya ng postcard mula sa kanya na may nakasulat lang na ayos lang ako, huwag mag-alala. Hindi nakauwi ang 3 lalaki sa Volvo at hindi rin sumipot sa mga sumunod nilang shift.
Ihiwalay na inireport ng kanilang mga kaibigan at pamilya ang pagkawala nila. Kaya hindi tiyak kung magkasama sila nang nawala. Pero naniniwala ang mga autoridad na ganoon nga ang nangyari. Tungkol kay Lundvest, hindi na siya nakita muli at dahil huli siyang na-report na nawawala, hindi tiyak kung konektado ang dalawang kaso. Iminungkahi na ang tatlong manggagawa sa shipyard ay nagmamaneho ng Volvo nang salubungin nila si Lundvest at isinakay siya. Walang lisensya sa pagmamaneho ang tatlo, kaya posibleng sila na aksidente at napunta sa lawa o ibang anyong tubig. Mukhang balak talaga nilang umuwi noon dahil sa ibang dahilan. Iniwan ng tatlong lalaki ang lahat ng gamit nila, pati pera at mga ID. Isa sa tatlo ay bagong panganak ang asawa, at sabi ng pamilya, hindi niya kusang iiwan ang mag-ina. Isa pang teoryang inilalabas ay na ang pagkawala ay may kaugnayan sa isang krimen na naganap sa lungsod sa parehong araw. Dalawang lalaki ang nagtangkang magnakaw sa bangko, pero naharang ng mga empleyado na naghagis ng mga bato sa kanila habang tumatakas ang dalawang lalaki. Sa huli, hinubad ng mga magnanakaw ang panlabas na damit at ipinakita ang suot nilang scuba gear. Malinaw na balak nilang tumakas sa ilalim ng tubig. Nasugatan ang isang lalaki nang aksidenteng pumutok ang baril niya at hindi siya nakatakas. Siya at ang kanyang kasabwat ay tuluyang naaresto, pati na rin ang isang pangatlong lalaki. Marami ang naniniwala may kaugnayan ito sa malawakang pagkawala, ngunit wala pang ebidensyang nag-uugnay sa dalawang insidente. Sa mga nagdaang taon, may ulat na nakita si Lundvest sa Singapore. Ngunit walang nakumpirma at nananatili siyang nawawala kasama ang tatlo niyang kaibigan mula sa shipyard. Kakaiba, natagpuan ang isang lalaking suot ang sweater ni Carlson sa kanyang apartment ilang araw matapos siyang mawala. Sinabi niya na buhay at maayos si Carlson at matatagpuan siya sa pub district. Hindi nagbunga ang lead at hindi nakilala ang estrangero, kaya nanatiling hindi nalutas ang mga kaso. Apat, ang pagkawala ng 21 anyos na si Hyun Sung, kilala bilang Cindy, ay patuloy na problema sa mga autoridad dahil hindi pa rin nila alam ang nangyari sa kanya noong 2001. Noong panahong iyon, estudyante si Cindy sa Penn State University. Nasa huling taon siya ng Integrative Arts nang bigla siyang nawala at mula noon ay hindi na muling nakita o nabalitaan man lang. Dalawa ang trabaho niya noon habang naghahanda sa pagtatapos sa tagsibol ng susunod na taon. Ngunit hindi na niya matutupad ang mga plano dahil sa misteryosong insidente isang gabi. Noong ika-31 ng Oktubre ng taong iyon, nagpasya siyang lumabas kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan upang ipagdiwang ang Halloween. Nakasuot siya ng bunny costume na binubuo ng itim na palda, puting pang itaas at mga tenga ng kuneho na isinusuot niya sa ibabaw ng kanyang ulo. Nag-enjoy ang grupo at nagpasya silang umuwi na bago mag-apat ng umaga. Nagpunta sila ng kaibigan niya sa apartment niya at inihatid siya ilang minuto bago mag-apat ng umaga. Hinintay ng kaibigan niya na makapasok siya sa gusali bago umalis at hindi pa rin alam ang nangyari pagkatapos. Nang iulat na nawawala si Cindy, agad nagtungo ang mga investigador sa kanyang apartment at lubos silang nagulat sa kanilang natuklasan. Malinaw na nakapasok siya dahil naiwan ang backpack niya sa pintuan. Iniwan niya ang cellphone sa usual na pwesto at tinanggal ang peking pilikmata na ginamit sa party. Pinaniniwalaan naghahanda na siyang matulog nang may nangyari na humantong sa pagkawala niya. Habang hinahanap siya, napagalamang nawawala pati ang bag, ID, mga credit card at bunny costume na suot niya noon. Maayos ang apartment at walang bakas ng pilit na pagpasok. Tinanong ang kanyang mga kapitbahay, ngunit sinabi nilang wala silang narinig na kakaibang ingay nung umaga niyan at wala rin silang nakita na kahina-hinabang tao sa gusali. Walang nagsabing kusa siyang nawala dahil siya ay mapagkakatiwalaan at hindi aalis ng kolehiyo nang hindi nagpapaalam sa pamilya. Maganda ang mga grado niya sa lahat ng klase, kaya walang dahilan para siya biglang mawala. Paulit-ulit nanawagan ang mga tao na magbigay ng impormasyon sa kaso, ngunit walang saksi ang lumantad. Pagkatapos, may isang tao na tumawag sa pulis upang iulat na may nakita silang babaeng kahawig ng kanyang itsura na pilit isinakay sa isang kotse sa Chinatown sa Philadelphia. Walang napala sa lead na yon at hindi napatunayan kung si Cindy ang dinukod.
Noong 2003 iniulat ni Paul Weekly na dinukot si Cindy na Hugo Selinsky, isang kilawang kriminal sa Pennsylvania noon, at Michael Kurkowski. Hinaluhog ang bahay ni Selinsky sa Luzerne County at nakakita ang mga investigador ng ebidensya ng mga karumal-dumal na krimen na naganap doon, ngunit walang natagpuang anumang kaugnayan sa kaso ni Cindy. Hindi pa rin alam kung may kinalaman ang isang krimen sa pagkawala niya at misteryo pa rin ang sinapit ni Cindy. Ang case number niya ay MP 3088 at sinumang may karagdagan impormasyon tungkol sa pagkawala niya ay hinihiling na makipag-ugnayan sa pulisya ng bayan sa Walo, 1437-11-7. Banggitin ang 37 milyon, 13,711. Numero 3. Noong 2008, ang 23 taong gulang na si Christine Walters ay nag-aaral ng botania at ethnobotania sa Universidad ng Wisconsin. Kilala siya sa mag-yoga at mag-pilates para manatiling fit at nagtuturo rin siya ng ilang klase para kumita ng dagdag na pera. Habang wala siya sa kolehiyo ngayong spring break, pinahaba niya ang bakasyon para makapunta sa Portland, Oregon. Alam na umalis siya sa Deerfield, Wisconsin at tumira sa Eureka, California kasama ang ilang kaibigan. Sabi ng mga kaibigan niya, doon siya naging interesado sa espiritualidad, alternatibong pamumuhay at kalusugan ng kapaligiran. Nanggako siya sa kanyang pamilya na magpaparamdam siya habang nandoon siya at sa loob ng ilang panahon, tinupad naman niya ang kanyang pangako. Pero habang lumilipas ang panahon, mas bihira na nilang marinig ang balita mula sa kanya. Kapag tumatawag siya, madalas siyang humihingi ng pera dahil wala siyang trabaho at laging kapos sa pera. Noong Nobyembre, 12, isang residente ng Arcata ang tumawag sa pulis para i-report na lumitaw si Christine sa kanilang pintuan. Pagbukas nila ng pinto, nagulat silang makita siyang hubad, puno ng galos at litong-lito. Kinuha siya ng pulis at dinala sa St. Joseph's Hospital kung saan napansin ng staff na natatakot siya. Nang tanongin siya kung ano ang kinatatakutan niya, sinabi niyang may humahabol sa kanya pero di niya alam kung sino o bakit siya naniniwala rito. Hindi rin niya matandaan ang mga nangyari bago siya matagpuan, pero paulit-ulit niyang sinasabi na matutunton siya ng mga humahabol kahit saan siya magpunta. Nang ituring ng mga staff ng ospital na sapat na ang kalagayan ni Christina para ma-discharge, dinala siya sa isang motel. Sinabi niya na gagawa siya ng plano para makauwi habang nasa motel. At matapos makontak ang pamilya, nagdeposito sila ng $1,000 sa kanyang account para sa pamasahe at gastusin. Alam na bumisita siya sa copy center sa Eureka dahil ipinadala ng ina niya ang mga dokumentong kailangan para sa biyahe. Nakita siya sa CCTV na mukhang kinakabahan. Mahigpit hawak ang mga papeles sa dibdib bago lumabas ng tindahan. Hindi nagalaw ang perang idineposito sa account niya. Nang walang balita mula sa kanya pagdating ng Nobyembre, 17 agad nag-ulat ang pamilya niya sa pulisya tungkol sa pagkawala niya. Natagpuan ang kanyang backpack sa Green Evolution Center sa Arcata sa isinagawang paghahanap. Natagpuan ng mga investigador sa loob ang ID at perang sinabi niyang nawala niya. Pinaniniwala ang iniwan niya ang backpack bago siya dinala sa ospital dahil ito ang ginagawa niya tuwing magha-hiking sa Arcata Community Forest. Lumabas sa investigasyon na si Christine ay sumalay sa illegal na seremonya bago siya nalito. Pinaniniwalaan na siya ay lumunok ng isang illegal na substansya kasama ng isang kontroladong gamot at pagkatapos ay nagsimulang mag-hallucinate. Ang mga substansyang ito ay nagdudulot ng kalituhan, paranoia at mania, lalo na sa may problema sa kalusugan ng pag-iisip. Hindi pa natatagpuan si Christine at desperado na ang pamilya niya sa kasagutan. Ang sinumang may impormasyon na maaaring magturo sa kinaroroonan niya ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Humboldt County Sheriff's Office sa 707-445-7251. Ang numero ng kaso ni Christine sa NAMAS ay MP 5477. Pangalawa. Kadalasan kapag may nag-ulat ng kakaibang ilaw sa langit na iniuugnay sa sasakyang pangkalawakan ng dayuhan, pinagdududahan ito ng mga tao. Dahil iniulat ng paring Anglikano ang insidente sa Papua New Guinea, maraming naniwala na totoo ang kanyang kwento.
Noon 1900 at 50 sumulat si William Gill, isang pereng Australiano, kay Reverend David Dury, isa sa kanyang mga kaibigan. At dito niya inilarawan ang isang bagay na halos hindi kapani-paniwala. Sinimilan niya ang liham sa pagsasabing lalo siyang naniniwala na binibisita ng mga nilalang mula sa ibang planeta ang mundo dahil sa maraming kapani-paniwalang ulat sa lugar kamakailan. Dagdag niya, karamihan sa mga ulat ay ginawa matapos ang nakita sa Boyanay at ilang sasakyan ay lumulutang sa ibabaw ng Mount Puti. Sinabi niya nakita rin niya ang ilang ilaw noong Abril 9 ng taon na iyon na lumitaw sa iba't ibang lugar magdamag. Nag-alinlangan si Gill sa mga ulat pero nang makita niya ang mga ilaw, naniwala siyang may kakaibang nangyayari sa langit ng Papua New Guinea. Sinabi niyang kailangan pa ng siyentipikong ebidensya bago iugnay ang mga ilaw sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Iminungkahi niya na maaring nilikha ang mga iyon ng isang uri ng electrical na anomalya o kaya naman ay may kinalaman ang mga atomic na pagsabog sa Nagasaki at Hiroshima na naganap halos 15 taon na ang nakalipas. Inamin niya na nakita ng kanyang katulong ang sasakyang hugis platito habang pinagmamasdan ang kakaibang ilaw. Pero naisip niyang baka guni-guni lang ito dahil baka nakita na niya ang ganong imahe sa libro o magasin. Bukod pa rito, naramdaman niya na kung totoo man ang sasakyan, malamang ay kontrolado ito ng radyo dahil hindi siya makapaniwala na maaari itong maglaman ng kahit anong kasing laki ng tao. Malinaw kay Gill ang nararamdaman niya pero kinabukasan nagbago ang isip niya. Sa ikalawang liham kay Dury, sinabi niyang kagabi may grupo siyang nagmasid ng lumilipad na plato ng 4 na oras at kumbinsido siyang hindi tao ang mga piloto nito. Iniulat niya na noong 6:45 ng gabi, may nakita silang maliwanag na ilaw sa langit tulad ng marami pang iba na nagtipon para makita ang mangyayari. Isang sasakyang hugis platito na may 4 na paa para sa paglapag ang lumapit at nagsimulang lumutang sa ibabaw ng grupo. Sa loob, nakita nila ang 4 na kakaibang nilavang na gumagala. Bawat 4 na segundo, tinatamaan sila ng asul na ilaw mula sa sasakyan na nakahinto doon sa loob ng 45 minuto. Sa huli, nagsimula itong gumalaw at sa napakabilis na bilis ay biglang nawala pataas sa kalangitan sa gabi. Akala ng grupo tapos na ang insidente, ngunit bumaba ang grupo ng mas manaliit na sasakyan. At pagkalipas ng 20 minuto, bumalik ang unang sasakyan. Lahat ng mga sasakyang ito ay nanatili sa lugar sa loob ng susunod na 2 taon at kalahati. At nawala lamang sila sa paningin nung nagsimulang pumasok ang mga ulan. Bumalik ang lahat ng sasakyan ng sumunod na gabi na nasa loob ang mga piloto. Nakikita ni Gill ang 2 nilalang na nag-aayos ng instrumento sa likod ng platito, habang ang isa ay nakatingin lang sa mga tao. Nagsawa si Gill sa panonood, kaya nagdesisyong kumaway sa nilalang na ikinagulat niyang kumaway din pabalik. Nang kumaway ng 2 kamay ang isa pang miyembro, ginaya ito ng mga nilalang. Lumayo ng bahagya ang sasakyan at muling natakpan ng mga ulap. Kinagabihan, 8 sasakyan ang lumitaw at narinig ni Gill ang malakas na pagsabog na hindi natukoy ang pinagmulan. Hindi na ipaliwanag ang mga insidenteng ito, pero maraming naroroon noon ang nagpapatunay sa kwento ni Gill. Ang insidente sa Papua New Guinea ay misteryong baka hindi na malutas. Numero 1. Walang duda, pambihirang babae si Maud Crawford. Lumaki siya noong dekada 20 sa panahon na ang mga babae ay hindi binibigyan ng parehong karapatan gaya ngayon at karamihan ay nag-aasawa at pagkatapos ay inaalagaan ang kanilang tahanan at ang pangangailangan ng kanilang mga asawa. Ngunit si Maud ay sumalungat sa Agos. Nagtapos siyang valedictorian sa high school at nangguna sa bar exam kahit hindi nag-aral ng abogasya. Noong 1927 siya ang naging unang babaeng abogado sa Camden, Texas at kalaunan ay naging unang babaeng miyembro ng City Council. Naging presidente siya ng ilang organisasyon at hinirang na babae ng taon ng lungsod noong 1954. 3 taon matapos iyon, siya ay naging paksa ng isang nakalilitong misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga nakakakilala sa kanya na alamin kung ano ang nangyari sa kanya.
Noong panahong iyon, sina Clyde at ang kanyang asawa ay nagpapaupa ng ilang kwarto sa 4 na babaeng nangungupahan. At noong Marso 2, 1,957, wala ni isa sa kanila sa bahay. Mag-isa lang sa bahay si Maud, isang bagay na bihiran mangyari dahil lahat ng 4 niyang nangungupahan ay umuwi sa kanilang mga tahanan para sa weekend. Ang pinsan niyang si Martha ay nag-ulat kalaunan na nag-usap sa van ni Maud sa telepeno bandang 8:30 ng gabi na iyon. Sabi pa niya, dapat sana silang mag-asawa ay bibisita kay Maud nung gabi. Pero kinansela nila at nagpasya munang manatili sa kaibigan. Kaya kinabukasan na lang sila pupunta. Bagamat medyo nadismaya si Maud na hindi makakarating si Martha nung gabing iyon, hindi naman siya nagalit sa pagbabago ng plano. At ayon kay Martha, maganda ang kanyang mood nang matapos ang kanilang pag-uusap. Pag-uwi ni Clyde mula sa inuman at panonood ng pelikula, napansin niyang wala si Maud sa bahay. Nasa bahay pa lahat ng gamit niya at walang senyales ng masama, pero hindi pa rin niya mahanap si Maud. Matapos siyang i-report na nawawala, sinabi ng pulisya na hindi nila iniisip na kusang loob siyang umalis dahil nag-organisa pa siya ng team meeting para sa mga 30 babae sa bandang huli ng linggong iyon at wala siyang dahilan para maglaho. Pansamantalang itinuring na suspect si Clyde dahil hindi sila kasing lapit ng typical na mag-asawa. Pero dahil si Maud ang pangunahing naghanap buhay sa kanilang bahay, napatunayan na wala siyang motibo para saktan ito at inalis siya sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Pagkatapos noon, pinaginalan na may kaugnayan sa isang organisadong sindikato ng krimen ang responsabale. Pero wala namang nahanap na ebidensya na sumusuporta sa teoryang ito. Sa huli, napag-alamang ang pagkawala ni Maud ay dahil sa foul play. Ngunit walang natukoy na salarin at nanatiming hindi nalutas ang kaso. Sino mang may bagong impormasyon tungkol sa kanyang kaso ay dapat makipag-ugnayan sa Camden Police Department sa 870-836-5755. Ang namas case number ni Maud ay MP5-078. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at makikita tayo muli sa susunod.